see my client receive the delivery of money? I'll even reduce it to an absurdity, ano? Is it possible na may utang lang sila, nagbayad sila? Magandang araw mga kabayan. Umalma po itong si Pambari 4 dahil sa matinding dilubyo, matinding baha na rumagasa po sa probinsya ng Cebu. Kaya ngayon, hinahanap nyo po nasaan na ang proyekto ng dating gobernador at mga congressman na flood control sa probinsya ng Cebu na nagkakahalaga ng 26 billion. Tama po yung narinig nyo po mga kababayan po natin ha. Hindi po basta-bastang milyon yung ating pinag-uusapan. Ito po ay 26 billion mga kababayan. Pero instead na imbestigahan ng ICI o ng gobyerno ni Bongbong Marcos ng DPWH, itong 26 billion na flood control sa Cebu na kung saan ay marami po ang namatay, marami po yung nawalan ng bahay, ari-arian, mga alagang hayop, at kung ano-ano pa dahil sa matinding baha dulot umano sa hindi na-implement mga substandard na mga flood control sa Cebu. Kaya hindi lang basta ito, mga kababayan po natin, ang ulan na ito, ang baha na ito, hindi lang po ito natural na kalamidad, kundi ito po ay gawa rin po ng mga taong ganid sa pera at ganid sa kanilang katungkulan. Kaya hanggang ngayon, mga kababayan, patuloy pa rin tayo na pinaikot-ikot ng mga nasa gobyerno dahil sila-sila lang ang tunay na magkasabwat. Ito po pakinggan natin mga kababayan, ang interview po ni Ms. Pambari 4 ng gobernador ng Cebu, mga kababayan, at marinig natin kung gaano siya kagalit ngayon sa gobyerno na pinamumunuan nitong si Bongbong Marcos. Ang cause ho ng massive flooding dito ay volume of rain at di na kaya po ng river channels ninyo? Yeah, yung mga flood control project, Ted, I think substandard yung mga flood control projects in that area. Opo. And Grabe, nang kakapal ng mukha ng mga to, no? Opo, and do you think it's proper din ano po na ma-check din po ito na Secretary Vince papunta nila diyan? So definitely Ted, you know, I'm furious. You know, 26,600 plus flood control project in Cebu, and yet we're suffering from flash flood. So, you know, that's enough. You know, people who did this should be hold accountable also. Laki kasi mga kababayan po natin, no? 26 billion. Tapos, parang wala lang. No? At first time na nangyari ito sa Cebu, ha? Kasi po kahit na wala pa si Tino, di ho ba nagbababaha na sa Cebu? Hindi ganito yung ano, Ted, you know, never in the history. You know, by far, this is the worst, ano talaga, flash flood caused by a typhoon that ever happened in the history of Cebu. Ito yung pinaka-grabe akong ano, Tino kaysa Odette. Kasi yung Odette, it was the wind. Itong Tino, flash flood. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We can see the visuals. Ano po? Yes. Opo, talaga nakakakilabot, no? Itong mga visuals nga po nito. Image din po, no? Nung tumama ito sa latest summer region. Governor, si Secretary Vince Dizon ho ba nagsabi na pupunta dyan? With the last earthquake naman, sama naman siya sa ano, sa presidente. So I'm pretty sure. And I'm going back to what I said to you earlier, Ted, no? Itong Tino, talaga it's even worse than Undoy. Do you remember that Yes, typhoon Undoy? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Yeah, itong ano, mas grabe pa. Yeah, but yes, I'm sure Secretary Vince will be here. And he's been very So, helpful ayan to po ha, narinig natin ang sinasabi po ng gobernador ng Cebu na first time po ito nangyari sa kanila. At ang kanyang tinuturo po ito mga substandard na pinagawa po ng dating gobernador at ilang mga congressman. Anyway, sa mga taga Cebu ha, remind lang po natin kayo kung sino po yung mga congressman nyo at sino yung Speaker of the House na nagkokontrol ng pondo at involved po sa mga insertion dito po sa mga flood control. Baka hindi pa nare-remind yung mga taga Cebu ha. Baka kakalma na kayo dahil bibigyan kayo ng ayuda, no, ng mga magnanakaw na ito. Ito, tandaan niyo po yung mga pagmumuka ng mga kongresistang ito, mga kababayan natin. Dahil sila ang nagbulsa ng bilyon-bilyon na pera na sana kung hindi lang po nila ibinulsa at inimplement lang talaga ng maayos yung mga budget para sa flood control, eh baka hindi po ganon kalala ang inabot na baka ng mga taga Cebu. Eh mga taga Cebu, ito na po yung pagkakataon nyo na maningil sa mga magnanakaw ng mga politiko. Diba, mga kababayan natin? Okay. So, napag-usapan nga po natin mga kababayan ha, itong usapin ng pagnanakaw. Alam nyo,
matindi po yung kalamidad na nangyayari sa Cebu. Diba? Alam mo yung ginagawa nila ngayon, mga kababayan po natin. Imbis na mag-imbestiga po sila sa Cebu. Saan sila pumunta? Nandun sila ngayon sa Davao. At isang nakakahiya po dito kay Magalong, no? Akala natin okay na si Magalong, nag-resign dahil sinasabi niya, tinatago nilang ebidensya at pinagtatakpan ang ilan sa kaalyado ni Bongbong Marcos. Ano nangyari kay Magalong, mga kababayan po natin? Kala ko ba nag-resign sa ICI? Ngayon siya po yung nangunguna para pumunta sa Davao at imbestigahan daw yung mga flood control doon. Di ba? Nakakatawa dahil sabi nga ni Dr. Mata na talagang sobrang pamumulitika. Yung baha, matindi po sa Cebu at napakarami po ditong anomalya dito po sa Luzon, no? Sa iba't ibang parte ng Luzon, mga kababayan natin, napakaraming anomalya. Sa Cebu, kay Karen, no? Doon, marami talagang taong nagre-reklamo. Dito sa Davao, wala namang nagre-reklamo eh. Bakit dyan sila nag-iimbestiga? Kaya sabi nga ng mga tarpaulin na nakalagay doon, how about yung Ilocos, ang Leyte, kailan nyo imbestigahan? Nandun, tinuturo na napakaraming mga ghost project at substandard. At isa po sa nagpapatunay na talagang may mga substandard, mga kababayan po natin sa Ilocos, ay walang iba, mga kababayan natin, kundi si dating gobernador na si Manong Chavit Singson. Sabi niya, talagang seryoso kayo, imbestigahan niyo po yung proyekto nitong si Sandro Marcos dito sa Ilocos. Pero tahimik po sila. Alam niyo na kung bakit, mga kababayan. Well, lipat tayo dito sa ating kabilang topic, mga kababayan po natin. Itong patungkol naman, balikan natin itong patungkol sa BIP daw po na witness na ihaharap nitong si Ping Lacson. At bakit mukhang takot no, na mag-serve ng warrant itong si Tuta Soto kay Saldico. No? At mukhang wala pa rin silang plano na pressurein na mag-attend itong si Martin Romualdez dahil sa kanilang laging sinasabi na parliamentary courtesy daw po. Alam mo, pagka mga magnanakaw may parliamentary courtesy. Pero kapag ordinaryong tao na hindi magnanakaw, voluntaryo lang na magsasalita at magtitistigo kagaya ni Master Sergeant Orly Gutisa, abay sinisiraan ngayon. At posibleng kakasuhan pa dahil di umano sa falsification of documents doon sa perma na hindi niya naman kagustuhan. Perma ng abogado doon sa notaryo. Kaya matinding laban ito, mga kababayan po natin. At ako naniniwala na si Master Sergeant Gutesa ay hindi po yan pababayaan ng mga Marines. Okay, pakinggan natin ang balita. May mga bagong ilalahad ang tinaguriang very important witness sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scam. Ito ang tiniyak ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa gitna ng inaasahang muling paghahalal sa kanya bilang chairperson ng naturang komite. Kinumpirma rin ni Lacson na may mga dati at bagong papangalanan ng naturang napakahalagang testigo sa pagdinig. Importante kasi itong si Lacson, parang baklang ugali nito, mga kababayan ba? Mahilig po sa Marites, kaya tawag dito Lacson Marites. Imagine mo, no? Ilang bisis niya binanggit yung 67 ng mga congressman. Ngayon, tikom ang bibig. At ang kanyang tinatarget, ang mga kaalyado ni President Duterte. At yung hindi po pumabor sa gusto nilang impeachment against kay Vice President Sara. Kaya sabi ko, itong si Tuta Soto at itong si Ping Lacson, pareho po ito sila, no, na pinoprotektahan itong si Martin Romualdez. Tuta ito ni Martin Romualdez. pwedeng ma-wrap up yung lahat ng pwedeng okay lang malaman patungo pati sa prosecution sa conviction. Dagdag pa ng senador, isinapinal na ngayong linggo ang affidavit ng bagong witness. Ngunit iginiit niya na dapat ay base sa mga ebidensya, dokumento, ledger at digital files ang mga... Duda ako dito, mga kababayan po natin. Mukhang tanim witness ito ba? Pero sige, abangan natin kung sino sinasabi niyang witness. sasabihin ito. Kasi sabi ko sa kanya, kung magme-mention lang ng pangalan na walang suportang dokumento, wag na lang yun kasi baka makasira lang ng tao. So, maski may personal knowledge, kung wala naman siyang supporting documents, wag na lang magbanggit. Sir, Yun ang aming usapan. Plano ring So kahit may personal knowledge ka, wag na lang bumanggit. It is scripted nga. So kabaliktaran ang kanilang sinasabi. Si Master Sergeant Gutesa ay binigyan ng script. At script daw po galing sa mga Duterte at script daw po galing kay Senator Marcolita.
Eh ngayon siya pala yung nagko-coach dito po sa bagong witness. Ang bagong witness, yung coach pala, ay itong si Ping Lacson. So, ino-orient niya na kung ano lang pwedeng sabihin at kung ano yung hindi. Eh di, wala palang credibility itong bagong witness. Pa-VIP pa, mga kababayan. Itong si Ping Lacson. Tapos ikaw pala tinuturuan mo. Eh mabuti pa pala ito. Yung mga diskaya. Kasi ang kanilang sinasabi kung ano po ang kanilang personal na nalalaman. Lacson ng mag-asawang sina Curly at Sara Diskaya. Nais itong makita kung ano pa ang kanilang maibabahagi kaugnay ng kanilang nauna ng sinabi na may sangkot na mga Congress gamit umano sa flood control scam. We intend to issue subpoena do sa STECOM kina Mr. and Mrs. Diskaya para malinaw yung kanyang tinestify na may mga 17 congressmen na nakatanggap ng mga kickback. Importante yon kasi matatahi talaga at mapapalakas yung ebidensya do sa kanyang tinestify. Samantala, tungkol naman sa planong imbitasyon kay dating Marines at security consultant na si Orly Guteza, sinabi ni Lacson na ipadadala na lamang niya ang imbitasyon sa opisina ni Senador Rodante Marcoleta. Bahala na anya si Senador Marcoleta kung ililitaw si Guteza o hindi. Meron na siyang problema sa prosecution service ng DOJ. Why? Because meron ng resolution yung RTC, Executive Judge ng Manila, na nagre-recommend na siya sumailalim sa preliminary investigation for falsification. So, tama po yung sinasabi ni Colonel Quirobin na talagang may puwersa na sumisira po itong kay Master Sergeant Guteza. Talagang hinahabol siya, talagang gigipitin siya. O tingnan mo ngayon, sinasabing may problema na po siya na kinakaharap dahil doon sa notaryo na hindi niya naman alam na hindi pala yung abogado yung pumerma. Pero siya pa yung lumalabas na may kasalanan. So, talagang ginastusan din po nila. Para sa akin, ha? So, talagang ginastusan din po nila ng pera itong si Master Sergeant Guteza para sirain. 'Di ba may mga nahuli pa nga po, no, may mga nabisto pa si Senator Marcoleta na mga law firm or PR firm na talagang sinisira po sila. 4 na mga account sa social media binoboost nila at ang target 1 milyon. Imagine mo tag 1 milyon na mga viewers kada account, so 4 na milyon. Facebook pa lang yung kanilang na-discover, paano pa yung YouTube, paano pa yung TikTok. No, at iba't ibang mga social media platform pa. So talagang mabigat po ang akusasyon nitong si Master Sergeant Guteza. At kita nyo naman mga kababayan, kahit itong si Ombudsman Boyeng Remulla, ayaw niya po ng pailan ng kaso itong si Martin Romualdez kaugnay sa korupsyon. Ang gusto niya lang i-file is gross negligence dahil tauhan daw po mga kababayan nitong si Martin Romualdez itong si Saldico at siya daw po yung nag-promote yung nag-point kay Saldico bilang chairman ng Committee po on Appropriation. Nakabayan doon. Of documents. So, let's leave it at that. Now, hindi naman siya rito on his own volition. Para gipitin pa siya na i-issue siya ng subpoena and then warrant of arrest, papakontempt, I don't want to go there. Itinakda ni Senador Ping I don't want to go there. Pero actually, yan ang kanilang target, no? Patahimikin talaga si Guteza. And hopefully, hindi totoo yung mga kumakalat na bali-balita na napatahimik na si Guteza. Sana lalabas po siya muli, mga kabayan natin. At syempre, dapat safe siya. So ng pagdinig ng Blue Ribbon sa susunod na Biyernes, November 14. Ito ay depende sa muling paghahalal sa kanya ng Senate Majority Block. Are you inclined to sign yung arrest order? Tsaka sabi rin po ng abogado niya, may mga death threats daw kaya ayaw po bumalik ni Saldico. Let's put it this way. Immaterial sa akin kung sino pangalan ng kinontempt or kung sino yung inisyuhan ng committee or ng Senate ng subpoena. As long as it is within the bounds of the power of the Senate, I will sign it, no matter who that person is. So I don't look at the personalities, the work that has to be done by the Senate President. That's sir, yung budget pa po ba Monday to Friday ang session para sa budget? Yun ang plano namin. Hanggang Friday. As a matter of fact, as we speak, I'm about to meet Senator Sherwin Gatchalian to discuss that. To discuss that. So, wala daw po siyang pakialam kung sino yung lalabasan ng warrant. Anyway, tignan natin mga kababayan dahil lang pagbumuka pa lang nitong si Soto, talagang wala po tayong tiwala. No, kita mo naman yung binulgar nitong si Anjo Iliana. May mga kabit pala umano ito mga kababayan natin. So paano pa natin pagkakatiwalaan yung galing ng taong ito o yung kanyang credibility
pagdating po sa pagiging Senate President, bastos at wala rin pala sa ayos ito mga kababayan natin. No, ito yung may mga mukha na kunwari mabait pero may mga dark secret. Kaya nakakabilib po si Tatay Digong sa kanyang pagiging totoo sa tao. Ito kasi mga plastic ito. Kaya hindi nila kayang pantayan ang pagmamahal ng taong bayan sa kay Tatay Digong sa mga Duterte dahil totoo po sila kung anong mayroon sila. Ito, may mga tinatago po silang sikreto mga kababayan natin. At sa usaping sikreto, ito matindi ito mga kababayan po natin. Usaping sikreto, ito ang maraming sikreto mga kababayan natin. Ang dating congresswoman na si Mitch Kahayon Oy ng Caloocan. Napakarami pala nitong sikreto mga kababayan po natin. At alam nyo ba, no? Hindi na po ngayon yung congresswoman dahil natalo po siya ni Igay Erice. Pero tingnan nyo po yung kanyang accomplishment. Tingnan mo yung piniplex niya mga kababayan natin. Napakagandang, ano ba yan? Private na eroplano yung nasa likod. Yung sabi po ni Bryce Hernandez, ang sabi po nitong si Alcantara, kumukuha pala ito, no? Ng automatic na 10% sa mga proyekto dyan sa Caloocan. At isa rin po ito mga kababayan ha, sa mga nagkukumahog, nagmamadali, gigil na mapa-impeach itong si BP Sara. At dahil nga daw po sa pera. Sige nga, pakinggan natin ang babaeng ito kung paano niya po pinag-iinitan ang budget ng OBP noon. Po sana na magbase tayo doon sa talagang mandato para sa atin. Ayon po sa ating responsibilidad natin ibigay sa taong bayan kung paano po natin matalinong ginasta ang buwis ng taong bayan. Salamat po. Kanino yung nasa foreground? Yung mas malapit dito? Para kanino yun? Yung bond paper po. Okay. Meron po dyan, yan po. Meron pong yung malinaw na picture niyan, meron po nakalagay dyan, ano po. Ang nakalagay po dyan is, kung hindi po na mali pagkakatanda ko, ang sabi po dyan ni boss, para po kay, Mitch Kahayon po yata yun. Mitch Kahayon, oy. Grabe no. Dami nilang pera, sana all. Kaya dapat yung mga binaha, bigyan nila ng tag-1 milyon, no? Kahit hindi na kami, hindi naman kami binaha eh. Ano yan? Hindi ko po siya kilala, personally, Your Honor, hindi po talaga. Nabanggit po nung nakaraang hearing, former Congressman Mitch Kahayon, noong taong 2021, nakilala ko si isang pagtitipon, hindi ko na po matandaan, alam ko po birthday, na noon ay Yusek pa po, ang pagkakatanda ko. Dito ay nakapag-usap kami, tinanong niya kung pwede siya magpababa ng pondo sa aking DO. At sinagot ko naman na, opo, pwede po. Unong taong 2022. Grabe no, talagang sila lang po talaga nagkakasabuatan. Kaya mahirap talaga na sabihin nyo, si Bongbong Marcos yung nagbulgar nito. Papanagutin sila, papakulong sila ni Bongbong Marcos. Umasa pa tayo mga kababayan po natin. Kaya ako, sabi ko pa noon pa man, hanggat si Bongbong Marcos ang nakaupo dyan sa tuktok, walang mangyayaring makukulong na Martin Romualdez at Saldico. Grabe yan. Pagbaba ng halagang 411 million sa GAA, si Yusek Mitch, na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. 10%. Laki yun. 1 milyon, automatic 100,000. Responsibilidad natin ibigay sa taong bayan kung paano po natin matalinong ginasta ang buwis ng taong bayan. Nakalagay po dyan is... Ayan po mga kababayan po natin. Paano ginasta ng maayos ang buwis ng taong bayan. Ayan binili ng kanyang sariling eroplano. Sana all. Ayan sa mga taga-Caloocan. Ang ganda naman pala nitong congresswoman nyo. Pero mas maganda yung kanyang private na eroplano. Pa-flex-flex pa po siya. Mitch po. Kung hindi po na mali pagkakatanda ko, ang sabi po dyan ni boss, para po kay Mitch Kahayon po yata yun. Sino yan? May pasayaw-sayaw, may padila-dila pa. Talo pa yan. Hindi ko po siya kilala, personally, Your Honor. Cleavage pa no? Yusek daw po. Yusek Mitch Kahayon. Sana all. Hindi ko po alam, hindi ko po siya talaga kasi kilala personally, Your Honor. Isa kay Yusek. Okay, Congresswoman. Kasi Yusek din, Congresswoman din ng Caloocan ba yun? Daming pera mga kababayan po natin. Ibang klase talaga, no? Talagang yumaman po sila sa pera ng taong bayan. At alam nyo ba yung mga picture na kumakalat, no? Kung gaano sila ka-close ni Sandro Marcos at ni Martin Romualdez. Ay yung inaatake niya si BP Sara doon sa budget, alam ko na. Ay po, tiyang ina. No? Malaki rin po yung pakinabang nito, mga kababayan po natin, kung sakaling ma-impeach si BP Sara. At itong si Erwin Tolpo, no, na talagang bumabanat din kay BP Sara, katropa din pala ito ni Mitch Kahayon,
Talagang kabarkada, katropa niya po sa House of Representatives. Ika nga masasabi natin, bird with the same feather flocks together. So, sama-sama po yung pare-parehong mga hayop. Yan po, nakita niyo po, mga kababayan po natin. Ay, ang si Erwin Tulfo, no? Kunwari pa nagmamalinis. Alam niyo ba, no? Ang ambisyon pala ng mga Tulfo ngayon ay gusto nila makakuha ng posisyon pagdating po ng 2028. Gusto ni Rapi Tulfo na maging presidente at si Risa daw po ang vice-presidente. At sila yung kukunin ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Yan daw kasi yung mas malakas kay VP Sara. Iwan ko lang. Malamang gagamit yan sila ng mga fake survey para palabasin na mas malakas si Rapi Tulfo laban po sa kay Vice President Sara. Pero ilalampaso yung mga yan, mga kababayan po natin. Okay, puntahan po natin mga kababayan, bago natin puntahan itong press conference ng abogado pala nitong si Saldico. So, Saldico hindi lumabas, no? Pero may abogado siya na pinalabas. Puntahan lang po natin itong masamang plano po nitong si Browner. At pati po si Miss Rowena Guanzon ay hindi na po nakapagpigil. Dahil sa daming kalamidad, baha, bagyo, lindol, no? Na hindi nga kayang suportahan ng ating gobyerno ang mga biktima, hindi nga kayang bigyan ng sapat na tulong, abay ang Browner, mga kababayan, ay nagpo-promote ng isang giyera at handa daw po ng Pilipinas, no, na makipaglaban sa loob ng isang buwan bago pa dumating ang kaalyado. Sino kaalyado na inasahan niya? Amerika, Europa? Putang inang mga yan. Sa totoo lang, hindi yan sila tutulong kapag wala silang masisipsip sa'yo, makukuha sa'yo. Natural man, no? Or ari-arian, natural resources or ari-arian, hindi yan sila tutulong. Tinan mo nga sa Ukraine, di ba? Dahil medyo bumagsak na yung Ukraine, eh mukhang nag-withdraw na po ng Amerika at ng Europa. Kasi wala na silang masipsip eh. Hindi yan magbibigay ng mga libreng armas, libreng kagamitan kung wala po sila makukuha sa inyo. Kaya itong si Browner, wag niya na po painitin ang issue sa West Philippines. Itong si Gibo Chodoro, ang inang niya, no, manahimik na lang siya. Itong si Tariela, manahimik na lang siya. Itigil nila, no? Itigil nila yung kanilang sinasabi na yung mga taong ayaw sa giyera, sinasabi nilang pinoprotektahan ng China. Alam mo, kagaya ni President Duterte, kagaya ni VP Sara, hindi po sila pro-US, hindi rin po sila pro-China, at hindi po sila pwedeng kontrolin ng kahit sino mang bansa dahil sila ay 100% pure Filipino, pro-Filipino. Eh ito, mga kababayan po natin, iba po yung kanilang iniisip. Kaya sabi nga ni Mr. Rowena Guanzon, bago sila mag-provoke nitong giyera, tulungan muna nila na ma-rescue, makasurvive yung mga kababayan po natin na biktima po ng mga lindol at baha. Papanagutin muna nila yung mga politiko na tunay na magnanakaw. Eh, nakita nyo naman, bumabagsak nga po yung rescue plane o rescue helicopter ng Philippine Air Force po natin. Hindi pa po binaril yan ng missile. Bumabagsak na. Eh, paano pa kaya pag binaril? Eh, kasi nga, second hand, made in America. Pero, nabubulok na, binili pa ng Pilipinas. So, ganyan po tayo tinatrato ng Amerika. Hindi po tayo binibigyan ng mga bago or binibintahan ng bago. Yung mga basura nila, iyon ang binibinta sa atin. Kaya iyon ang ayaw ni President Duterte na bibili tayo ng mga basura na pinagsawaan, pinaglulumaan na po ng Amerika. Kaya nung para President Duterte, kahit pa paano mga kababayan natin, nakapag-modernize po tayo, nakagamitan ng Armed Forces of the Philippines. Pero maayos po. Hindi yung mga basura, no? Kagaya ng binili ng nakarang administration, eh mukhang yan din po ngayon, mga kababayan natin, ang planong gawin nitong Marcos administration, no? Mangutang ng mga pinaglumaan ng Amerika para po sa modernization ng Armed Forces of the Philippines po natin. Kaya hindi dapat tayo papahayag ng mga Pilipino. No, lalong-lalo na sa kagustuhan po nila na parang pinopromote nila ang giyera. Magpakredit mo sila, uunahin muna nila yung mga nasalanta. Eh, mga kababayan natin, no? Hindi nga kayang pakainin
ng gobyerno ng Pilipinas, no? Magigera pa tayo. Wala nga tayo mga bankers. Hindi handa pong Pilipinas. Diyos ko, huwag nyo na pangarapin na yung gera na yan. Kawawa ang bansang Pilipinas. Again, sa mga taga Cebu, bago tayo lilipat dito po sa press conference ng abogado nitong si Saldico. Buti pa yung abogado ni Saldico, lumabas na. Si Saldico, tangina, nasaan na kaya mga kababayan natin? Tayo ginagago ng ICI, ginagago lang ng ombudsman. Yung sinasabi nilang si Saldico, papanagutin. Diyos ko, mga kababayan natin. Wala yan. Bakit? Wala sa Pilipinas eh. Hindi ko nga alam kung nandito si Martin Romualdez eh. Ito, pakinggan natin yung press conference. How much did the assets did Mr. Cod declare the first time he was a lawmaker? Oh, I can answer that. 4.1 billion in 2019. Let me point out, ito na naman yung skewed narrative. I did some research and... Alam mo, Chong, hindi mo na kami maloko. Siyempre, dideklara kayo ng malaki para pag magnakaw kayo, hindi halata. Kahit abogado kayo, alam mo, hindi mo maloko. Yung mga Pilipino ngayon, matalino po. Lalo na po yung mga Duterte supporters, Duterte vloggers. Matalino yan. Siyempre, magdideklara ka ng malaki para pag magnakaw kayo, sabihin nyo, may pera kami. May pera na kami bago kayo magnakaw. Who's the richest senator you know? Alex. Mark Villar declared an asset, a net worth of 1.4 billion. Mandamay pa. Mother Cynthia declared Saldico na lang, huwag ka naman damay. in 2020 a net worth of 3.8 billion. Next is Manny Pacquiao, 3.1 billion. Or the other way around, one or the other. So, in 2020, when Representative Ko joined Congress in 2019, 1 year earlier, he was already richer by Cynthia than Cynthia Villar or Manny Pacquiao. Just to keep it in context. Yes. Regarding naman dun sa mga helicopter, okay. Nade-register daw po ni Representative Saldico yung mga... You have to be very precise with me on the choppers. What's the question? Yung 5 na chopper po. 5 na choppers, okay. Na nakalabas na po, nakalabas po ng bansa. Okay. Tatlo pala, attorney, sorry. Okay. Si Representative Ko, wala siyang may-ari na any aircraft. I understand that any aircraft related to him is owned by Mississippi's Aviation. Na-separate si Mr. Ko sa Mississippi's. You should ask the lawyer of Mississippi's. I'm not the lawyer. But see, yan na yung isang misinformation na malaki. That's the reason we're here. Because Secretary Dizon keeps saying na i-freeze lahat yan, i-confiscate yan. Dapat naman talaga i-confiscate yan. No? Kasi yung paggamit ng mga dummy account, pagpapangalan sa ibang tao, matik naman po. Alam na po ng mga Pilipino yan. Kaya naman ang mga diskarte ng mga magnanakaw. Pero speaking of magnanakaw, bago natin ipagpapatuloy itong pagsasalita ng binayaran ng mula sa nakaw. Siyempre, saan ba sila kukuha ng pagbayad sa kanyang politiko na yan? Hindi sa mga magnanakaw. Alam mo, itong nakakalungkot, lalo na po yung nangyari sa Cebu, yan, mga kababayan po natin. Kasi ang mga nangyayaring kalamidad na ito, sa totoo lang, hindi lang po kasi mga Duterte supporters po dito yung mga naapektuhan Yung mga maingay Duterte supporters. Kasi mga pink dilaw ngayon, humihimod na po sila kay Martin Romualdez Saldico and Bongbong Marcos. Na kahit gaano kalakas na lindol at bagyo pa yung darating sa ating bansa, sila po ay ligtas. Dahil sa dami nilang pera, kaya nilang protektahan ang kanilang pamilya. Pera na ninakaw sa taong bayan. Kaya sa mga nagpoprotekta pa rin kay Bongbong Marcos, Martin Romualdez at Saldico, gumising kayo. Dahil ang kalamidad kaya nitong baha, lindol, at tayo po ay natatamaan ng ganitong klaseng malulupit na baha dahil po sa hindi pagpapa-implement ng proyekto at dahil walang pangil, walang kamay na bakal itong si Bongbong Marcos, pangiting-iti lang, papanagutin natin sila, mahiya naman kayo. Walang mangyayari dyan, mga kabayan po natin. Kaya kung gusto natin na makabawi sa kanila, gusto natin mapanagot itong mga magnanakaw na ito, tigil nyo na yung pagiging panatiko nyo sa isang politiko na nakikita nyo naman na walang ginawa kundi pagnanakaw. Isipin nyo, kahit anong protekta nyo kay Martin Romualdez Saldico and Bongbong Marcos, dahil wala po silang ginawa para po maprotektahan tayo against sa baha, against sa lindol, bigyan po tayo ng tulong sa panahon ng kalamidad.
yung serbisyo na kinakailangan po natin, hindi nila nabibigayan. So, paano natin makuha yan? Paano natin ma-achieve? Kailangan natin maglagay ng isang leader na may pusong Pilipino. Hindi kontrolado ng dayuhan at hindi kontrolado ng mga oligarko. Diba? Sabi ko nga sa inyo hindi ito usapin ng kahit anong kulay politika. Sa kalamidad, lahat po tayo ay talagang napiperwisyo. DDS ka man, pinklawan ka man, loyalista ka man. Sino yung may gawa ng kalamidad na yan? Diba? Kalikasan. Paano ang mga nakaplano na dapat gawin para maprotektahan tayo against sa kalamidad ay binobolsa nila? Sino sisihin natin? Kalamidad pa rin ba? Kasi kalamidad, darating talaga yan Pero yung pera na inilaan para magpagawa ng anumang infrastructure para tayo protektahan, binulsa nila. Sino singilin natin? Yan ang mga politikong magnanakaw. And palagay nyo po ba, dahil sa pagpoprotekta nyo kay Martin Romualdez, Saldico, and Bongbong Marcos, mapapanagot natin sila? Hindi. Pag susunod na bagyo, susunod na kung ano mang kalamidad, muli, pareho tayo magsasakripisyo ng mga Pilipino. Dahil sa wala po silang pagmamahal sa ating mga may hirap. Pinoprotektahan nila ang pera, ang bulsa nila, ang pamilya nila. Pera ng taong bayan inuubos nila para sa kanilang personal na interest. And ganoon din yung ginagawa nila dito. Nag-hire po sila ng mga matatalino, magagaling na abogado para protektahan ang kanilang pagnanakaw. Palagay nyo magsasalita ito? Palagay nyo lalabas ang abogado na ito? Nakahiya-hiya na po yung nangyayari? Galit na ang taong bayan kay Saldico, ipangiti-ngiti pa po siya. Palagay nyo, makakayanan niya yung pressure kung walang malaking pera. Kaya, isipin nyo lang, kaya niya pinoprotektahan si Saldico dahil malaki ang perang ibinayad sa kanya. Ang tanong natin, saan galing ang pera na nagpoprotekta kay Saldico? Nag-hire ng tao Saldico para protektahan siya. Pera ng taong bayan. Ninakaw mula sa flood control. If you look at his SALN, Misibis Aviation was incorporated Ikot-ikot lang yan. in 2004, 2008. Now, Zaldico became a congressman in 2019. So, yung aviation company na in which he owns stock was already 15, 16, 17 years old before he became when he became congressman. Now, sinasabi ni Secretary Tizon na ifo-forfeit daw. Dalawa lang ang forfeiture dito, no? A criminal forfeiture will require a criminal conviction, that's final. A civil forfeiture will require proof and a final decision that the forfeited property was illegally acquired. How can something that was acquired by a company 17 years before he became a congressman be illegally acquired? So sa madaling salita, hindi po kay Representative Saldico yung tatlong chopper? No, not that I know of na meron siyang personal na chopper. Must be Misibis Aviations, which again is an old company. Eh, naka-report sa SALN niya yun, ha? Thank you, Attorney. Sir, good morning. Hi. Hannah po from Billionario. Hi, Hannah. Clarification lang din tungkol dun sa naging Senate Blue Ribbon hearing nung September. Basically, mainit po kasi yung mata ni Congressman Zaldico sa publiko because of the supposed cash deliveries made by his former aide, Orly Guteza. First, sir, can you confirm if Guteza was indeed an aide, a former aide of Zaldico? The first time I heard that name was at the Senate hearing, or was it the House? I learned about that Mr. Guteza's name. I heard Mr. Guteza's name for the first time at the same time you did nung nahirinig ko. I know that he had two aides, something biblical. Matthew, Luke, something. Mark and Paul, sir? Whatever. Na former aides niya, but I understand also that they were no longer connected with him at the relevant time. Now, if you're asking me whether or not there were deliveries to Representative Ko at any time, no. Categorical. You deny all the cash deliveries, including the luggage, sir? Yes, to his house, to his condo. Who's making that accusation, Hannah? It was Orly Guteza who... And where is he now? We can't find him, sir. It's for us to find out. There you go. You have to forgive me, my brain isn't trained to think that way. I'm always evidence-based. Kaya nga, the reason why you're here is para ma-realign nga natin, ma-redirect natin yung narrative. Na wag naman chismis, wag naman speculation. Because hindi tatayo in a court of law. Would you say, sir, ito po yung isa sa mga sinabi nyo kanina na narrative na skewered? Yes. Because who's saying na mayroon deliveries? Did they see my client receive the delivery of money? I'll even reduce it to an absurdity. Is it possible na may utang lang sila, nagbayad sila? Sir, is Congressman Zaldico willing to...
Ganda ng palusot to. It is possible na may utang lang sila, nagbayad sila, mali-malita. Million. Yan ang sinasabi ko. Talagang nag-hire si Saldico ng magaling magpaikot na abogado, nilabas sa press conference para gawing tanga na naman yung maniniwala sa kanilang propaganda. Putay na, maniniwala pa dito. Mga babae natin. To attend any Senate Blue Ribbon probe. I believe invitations were sent already. Again, he will as soon as the threat to his life is abated. By who, sir? Sino po ang may Look around you. Ang dami, it's all over social media. Siyempre, kung sino magubanta sa kanyang buhay, hindi po yung mga kanyang kasabwat. No, na natatakot, baka mamaya biglang maipit ang itlog ni Saldico at biglang kumanta, di ba? Yeah, I'm not tech savvy. Nakikita ko everyday yung mga threats sa kanya. Isabit na yan, bitayin. Ay, takot pala siya. Pag nagnakaw, hindi takot. Na yan, etc. Virtually, sir, at least. Virtually. Oo, damay yan si abogado. What does that mean? Via Zoom. If siya? he will. Kasi, sir, I believe there's a quotation that flight is an indication of guilt. So, if ever ba willing po siyang humarap para at least marinig din ng taong bayan yung side niya. Okay, number one, wala pang criminal case against him. Yan nga, wala talaga. Kasi nga, hindi naman gumagalaw ang gobyerno talaga ni Marcos Jr. Hindi naman gumagalaw yung ICI. Hindi naman gumagalaw ang ombudsman. Yan lahat is pagkukunwari lang. At palagay ko itong paglabas ng abogado is parte po ito ng kanilang script na binuo. I know, wala pang criminal. Yung paglabas ng kanyang mga properties, itong mga eroplano niya, palagay nyo, hindi script yan. Sabay paglabas ng abogado. And then sabihin, nakapangalan yan sa ibang company. Accusation. Number two, yung flight is an indication of guilt is a misused term. Hindi yan ang ibig sabihin yan. If you look at its history under US federal law, I'll discuss that with you privately. Masyado mahaba. Sige, sir. But outdated yung, misused and outdated yung concept na yan. So would you say he's not, hindi siya tumatakas, basically? No. Kasi Hannah, remember that hindi daw tumatakas he flew out for medical reasons way before this whole thing blew up. Diba? When did this blow up? After the SONA. He flew out as early as February, I think. Kasi alam niya na po, nasasabog na kasi ng issue ng flood control. Bakit? Isunod-sunod na po yung pagbahay. Hinahanap na ng taong bayan na saan ang 5,500 flood control na sinabi ni Bongbong Marcos. And then, mga kababayan, sinabi nga ni BP Sara, no, na ang dalawang ito ang mastermind. Sinabi nga po ni Chis Escudero, sinabi ni Jingo Estrada, sinabi po nitong si Joel Villanueva. Tingnan mo ngayon, sila yung inaakusahan. At noon pa sinabi ni BP Sara, ngayong medyo ilalaglag na siya ni Bongbong Marcos, nagkakasakit na siya sa puso. Pero ako hindi naniniwala na medical reason yon. Kundi talagang nagtakas. So hindi siya tumakbo. Let's get that clear. Again, let's redirect the narrative. Hindi tumakbo. Good morning, sir. This is Arles from One News po. Arles? Yes po. Hi, Arles. I have seen the Ombudsman referral, the ICI's referral to the Ombudsman wherein Bryce Hernandez claimed that he delivered a bulk of cash on the first quarter of 2025 in his in-cost residence in Valle Verde, wherein there's no furniture inside, just luggages of cash, and then it was received by a certain Paul Estrada. Has Co ever confirmed or denied these allegations? Na may delivery? Both having Paul Estrada and his residence having no furniture at all. We talked about that and he said, I have no knowledge about any delivery. Because if you talk to Mr. Hernandez, I'm sure he will say that my client was not there. And again, she said, he said yan because he says that he delivered it and yet he admits to owning a Ferrari, a Lamborghini, everything else. And Representative Co is just saying no such thing. Walang nangyaring ganyan. So who do you believe? Yan naman On talaga. the part of the Ombudsman referral case, sir, there's a certain sentence there wherein it was received by a certain Paul Estrada with an acknowledgement receipt being kept by Alcantara. So have you also reached out to a certain Paul Estrada and having him on cause? I'm not there yet. Like I said, I heard that Mr. Estrada, Paul, was once upon a time employed by him or employed for him. I'm not sure, but at a relevant time, maybe during the deliveries, that he was no longer employed by Representative Co. I don't know. I can get back to you. Hindi naman ito yung last natin. I can get back to you on that. Understand that I don't know everything about the case just yet. I'll get. Then, sir,
You've said that Ko has serious threats in his life. Yes. So does this mean that he also has pangamba or hindi pagtiwala sa pamahalaan that he can be safely, safeguarded just to face all the allegations to him? Sa palagay ko, wala na po siyang tiwala ngayon itong si Saldico. Dahil nilalaglag na siya eh. Hindi naman. But the government cannot protect you all the time eh. Di ba? Walang guarantee na ganyan. People die in jail. Di ba? People with a shot in the head and you have heads of state surrounded. Nandiyan ka naman eh. Ikaw na magprotekta eh. Dami namang perang binabayad sa'yo eh. By 20 armed men who still downed by a sniper. Ako personally, ang bigger fear ko is vigilante violence. Because nga everyone hates him. That's the reason I'm here. Again, no, I don't litigate in the media, but the reason I'm here is because maybe we can tone down the temperature, we can lower it a little bit. Because personally, I'm deathly afraid of vigilante violence. Someone who thinks that he's a moral guardian of the Filipino people will just take a paltik and shoot him anywhere. Sir, siguro last na lang because the daming mga palusot, year is ending, 2026 approach. Now it's so vague and irrelevant, but how long is Zaldico planning to not go back to the country aside from just like pahupain lahat ng threats sa life niya? How long will for his response on all the allegations? Well, I'll try as I can, but yung fear kasi is subjective eh. I can't tell him na don't be afraid. In the same way that I can't tell you not to be afraid of something. If he fears, and again, I don't blame him, if he fears that there are threats to his life, I don't blame him, and I wouldn't recommend that he come home either under these circumstances. Where's Christina? So, yan po ito, part ng plano nila mga kababayan po natin na kunwari palabasin itong abogado, i-deny ang lahat ng mga allegations, no? And then, sabihin na hindi nagtatago itong si Saldico. Pero yung sinasabing may banta sa buhay ni Saldico, sino pang magbabanta niyan? Ang sinasabi nga po ni Master Sergeant Cutesa, ilan yung bodyguard ni Saldico? 90. O sino pang magbabanta dyan? Mayroon pang mga active na mga pulis, sundalo, mayroon pang mga retirado, kagaya niya. And ngayon may dala po siya na talagang dalawang bodyguard niya. Itong si John Paul Estrada at si Mark Tiksay. At sinasabi, ito po sana yung magpapatunay sa sinasabi po nitong si Master Sergeant Orly Gutesa. Kaso wala mukhang sabay din po na tinakas. O baka ito po is parte ng kanilang script para pagtakpan at palabasin, no, na wala sa Pilipinas itong si Saldico at wala po ang kanyang tauhan. Mga kababayan po natin, patuloy lang po tayo na mag-aabang at binabantayan po natin ang kanilang galaw dahil kaya nga nang sabi natin, no, nasa Cebu yung matinding biktima ng pagbaha. So, nandun yung dapat imbestigahan kung bakit nagkaroon ng matinding baha. Sa Davao po sila nagpapaimbestiga. Sa tulong po at pakikipagsabuatan ng grupong makakaliwa na medyo lumalaban, dilawan, o ngayon tinatarget na po nila itong si Congressman Pulong Duterte. Kaya ito yung purpose kung bakit pinaupo talaga nila itong si Boying Remulla. Targetin ang mga Duterte, targetin po ang mga kaalyado. And tingnan mo ngayon, mula sa 51 billion na sinasabi nilang anomalya daw po sa flood control ni Congressman Pulong Duterte, umabot na lang ngayon ng 4.35 billion daw. So from 51 billion, now 4.35 billion na lang daw yung kanyang flood control project na may anomalya. Sabi ng itong si Congressman Tenyo ng ACT Teachers Party List. Itong grupo na ito talagang hindi talaga sila mananahimik, no, laban sa mga Duterte. Pero ako sa totoo lang, gusto ko na imbestigahan nila. Sige, imbestigahan nyo. Total, yan naman ang gusto ni Congressman Pulong Duterte. At kayo mismo ay mapapahiya, no? At syempre, hindi mabahig yung taga Davao. Iputsang ina. Sila yung nandun eh. Sila nakakita kung gaano katibay yung mga proyekto sa flood control. Di ba? Tapos, sisirain ang lugar nila, di ba, sa taga Davao. Kaya sa taga Davao, wag kayo papayag, no? Poprotektahan nyo po yung inyong congressman dahil hindi naman po magnanakaw na kagaya ni Martin Romualdez at Saldico. Kaya sa darating po na 16, 17, 18 ng Nobyembre, so mga 2 linggo na lang, bali 10 days na lang, mga kababayan natin, 10 tulog na lang, samahan natin ang Iglesia ni Cristo. Dito po is walang kulay politika.
lahat po ay gusto makiisa, sumama po kayo. Dahil ang nabibiktima ng mga matitinding kalamidad, hindi lang naman Iglesia ni Cristo, hindi lang naman Duterte supporters na ngayon ay lumalaban, kundi lahat po tayo. Ikaw ay dilawan, ikaw ay nasa mga kaliwa, ikaw ay pinklawan, ikaw ay loyalista, pareho po tayong apektado. Ang kailangan natin, ang tunay na leader na talagang makatao, maka-Pilipino, hindi maka-oligarko at hindi maka-Amerikano. Maraming salamat. At kung kayo po ay umabot sa video ito, huwag kalimutan mag-like and papindot na rin po yung subscribe button. Maraming salamat po sa inyong pagsusupport. Mabuhay po, mabuhay ang bansang Pilipinas. Salamat, bye.